mga pagbabago o reformang ipinatupad ng bagong pamunuan ng GSIS at hiniling po niya sa mga kawani ng Government Service Insurance System na may 2,800 po na workforce na ipagpatuloy ang kanilang mahusay na serbisyo para lalong mapaganda ang benepisyo para sa ating mga miyembro ng GSIS. At ayan po, nagtapos na ang programa dito po sa GSIS. Nakita po natin na ngayon po ay photo opportunity na pong ginawa ng ating Pangulo with some members of the GSIS and officials. At kanina po, earlier on, nakita natin na binigyan din po ng medalyon, no? GSIS medalyon. Nakatatak dito yung bagong logo ng GSIS. Bilang souvenir sa ating Pangulo. Ito po isang gold medallion at meron pong mga commemorative stamps din na iniabot ang ating Pangulo para dito sa 75th anniversary ng GSIS. At makakapanyan po natin ang isa sa mga beneficiaries nitong mga pagbabago, reforma na ginawa ng GSIS. At siya po, kung matatandaan nyo, multi-awarded na teacher ito mula sa P. Gomez Elementary School. Kamakailan lang, ginawaran na naman siya ng award ng UST. At siya po naging nakapanayam na niya nakausap na niya si Pangulong Aquino patungkol sa mga pangangailangan o nais pa niyang mangyari sa GSIS sa isang town hall meeting. Alamin natin kung ano yung napag-usapan nila doon. Kasama natin si Teacher Jesusa Antiquiero ng P. Gomez Elementary School. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. At congratulations. Ano po itong latest na naman na nakuha niyong award? Last March 31, I was given as a total award in the field of education by the University of Santo Tomas and then the USC Alumni Association. Ano po yung bakit kayo in-awardan? Because of what I did in the field of education, for the Thomasian, what St. Thomas Aquinas mission and vision, doing competence, compassion for my clientele. Okay, nakausap niyo po ang Pangulo sa isang town hall meeting. Ano po yung hiningi niyo sa kanya? Ang nag-email ako sa kanya kasi nag-question ako ng October 2010 during his first 100 days. Tapos nung nagtanong siya kung ano pa yung mga issues na dapat niyang tulungan kami, sinabi ko sa kanya yung problema sa GSIS, especially yung aking land title na nabayaran ko na hindi pa na-release. Tapos, yung nasana, yung clip, natanggalin na kasi maraming teachers yung kawawa naman na they were retired but they were not able to get any single centavo because of the housing loan. Tapos, yun din ang survivorship. Kaya, ang bilis-bilis na nasagot agad si President Vergara nga ay nagbigay sa akin ng sulat na ready na ang aking, inaayos na nila yung aking contract sa bahay ko. Kaya, nakuha ko na last year. Then, gaano kabilis po? Ilang araw? Ay, nung kasi sumulat kay Presidente in October 15, noong October 21, nagsumulat agad si President Vergara sa akin na huwag kang mag-alala, ready na i-contactin mo na lang si Vice President Bayoneta about the release of your land tax. Isang linggo lang? Oo, nang bilis ng action nila. Tapos I was so happy kasi tinanggal talaga yung clip. Yung ibig sabihin kasi noon na kung may utang ka sa GSIS, wala kang makuha, isa-subtract nila sa pension. So, yung housing loan ngayon, if you have a housing loan, hindi na nila tatanggalin. Marami na, saka binalik na nila yung survivorship na pwede ka na, even if you are employed, pwede ka na rin. So, sa palagay niyo po, ano pa yung kailangan nilang i-improve para lalong sumaya ang mga miyembro ng GSIS? Ito nga yung pinarating sa akin ng aking mga co-teachers. Yun pa rin siguro yung pag-post nila ng mga utang. Halimbawa, bayad na kasi yung mga beneficiaries, yung mga teachers or mga retirees. Hindi lang retirees. Ang tagal pa rin ng posting. Yun na lang siguro inaano nila. O tsaka yung mga educational loan na nabayaran na noon,
ay bakit kinancel? Yun ang sabi nga ng co-teacher ko na iparating ko raw. Okay. Okay, so I'm sure makakarating dahil mas mabilis ng serbisyo ngayon. Napansin niyo ba lalong bumilis ang serbisyo? Ay, oo, lalong bilis. According to the retirees na kaibigan ko when I went home last May for my award sa Batch 66 sa General Homecoming namin. Ang sabi nga nila, 3 days lang kayo 1 month, makuha mo ng pension mo. At saka on the day of your retirement, 3 months before, if you're going to apply, mabilis. Kaya thank you to the Jess and thank you to Pinoy. Ang bilis. Okay, thank you very much. But congratulations sa inyo. Salamat din po. Okay, that was Teacher Jesusa Antequera ng P. Burgos Elementary School. At ngayon, P. Gomez Elementary School, I'm sorry. At ngayon mga kapanayam natin ang Postmaster General, si Josie De La Cruz. Magandang umaga po. Magandang umaga. At nagbigay po kayo ng commemorative stamps kanina sa ating Pangulo. Nag-alay kayo, no? Tell us, bakit, ano itong commemorative stamps? Anong nakatatak dito? Actually, block of two siya, no? Yung lumang-lumang building ng GSIS na binanggit ni Presidente kanina at itong bago. So parang pinapakita rito in that span of 75 years from then to now. Ito pong commemorative stamps, ito available na para sa publiko? Pwede silang bumili niya? Bali, today is the first day of issue. So we are launching it now. Ilan po yung number of stamps na ito na pwedeng mabili ng ating mga kababayan? Actually, medyo malaki ngayon ang pinaprint nila. I think they requested more than 150,000 issues dahil gagamitin din daw nila sa pag-mail ng letters sa kanilang mga members para magkaroon rin ng souvenir yung mga GSIS members. Ano pong nakalagay dito? Iba-ibang disenyo po, isang design lang? May block of two nga siya. Lang, oh. Yung dalawang building, yung luma at yung bago. Ayun, mahal ba itong stamp na to? Hindi, it's just an ordinary the stamp. usual. Yes, oo, yes. And this will be available in all the post offices? Oo. In fact, already? for a period of 1 year, it will be made available. Ayun, napakaganda. Ano pong mensahe nyo sa GSIS sa kanilang 75th year anniversary? Congratulations! At tunay na kahanga-hanga ang kanina ibinitiwan ni President Bernie Vergara na ang boss nila ngayon ang stakeholders. So tayo, na mga empleyado ng gobyerno, marami pa tayong aasahan dito. Congratulations! Pati po sa PhilPost, napakalaki na rin ang naging mga pagbabago, di po ba? Sa tulong ng Pangulo, Can you tell us more or less ano yung mga pagbabago na na-enjoy ngayon ng ating mga kababayan dito sa PhilPost? una kanina ang pinag-uusapan na namin ni President Vergara ay yung pagpipirmahan na namin ng MOA para mabalik na ulit kami in good standing at ma-enjoy na ng aming mga empleyado ang benefisyong binibigay ng GSIS. Kasama na rin ngayon dito ang pagsasaayos namin ng aming mga hanay, including the refleeting program that should enable our people na matanggap na talaga ang kanilang sulat, ang kanilang pera as soon as possible. Ilan po ba yung member ng GSIS dyan sa PhilPost? 11,000. 11,000, ang dami pala. Yes. At dito naman po, napapansin naman nila yung mga pagbabago din sa GSIS. Sana. Pagka natapos na namin ng pagpipirmahan ng MOA, mararamdaman na ulit nila yon dahil mababalik na lahat ng kanilang benepisyo. Kasi kanina nagsabi ang ating Pangulo dito sa mga reformang isinasagawa ng GSIS, kagaya nung yung mga pensioners, I'm sure may mga pensioners dyan sa PhilPost, ano, they don't have to go all the way to the office ng GSIS para sabihin na buhay pa kami, no? Ito pa na umaabot sa inyo yung mga balitang yon. Well, oo, at sa katunayan, inggit na inggit ang aming mga empleyado dahil nga hanggang sa ngayon, hindi pa nila na-enjoy yung mga benefits na yan, lalo na yung mga nag-retire na hopefully malapit na. Pero may pag-asa naman, ano, ngayon, lalo na yun sa, kasi parang napansin ko, yung malaking problema nila, yung mga may nagkumuha ng pabahay. Tapos, nung nag-retire sila, hindi pa makuha yung titulo, kagaya ni Teacher Antequera. Dito po sa PhilPost, may mga ganun ding problema. Actually, pati yung iba pang mga benefits, no, pati yung kanilang pagre-retire, binawasan dahil supposedly yung mga unremitted na nadeduct na sa kanila, ito yung mga inaayos namin unti-unti dahil kawawa talaga yung empleyado. Hindi dahil sa GSIS, kung hindi naging kasalanan ng mga nauna sa akin sa PhilPost na hindi nabayaran ito sa... Hindi sila nakapag-remit. Oo. Pero so pwede pa palang ayusin kasi I suppose may marami ding ibang mga government offices na hindi nakakapag-remit on time at nun pala may magagawa nito ng paraan, mareresolve itong problema. Ito para may pag-aasa yung mga empleyadong member ng GSIS. Simple lang yun, magbayad. Kailangan bayaran. So kami, nagbabayad kami ngayon. Inuunti-unti nyo. Well, actually, up to date na kami. Ang kinakailangan naming imawa ay yung mga dinatnang kong mga previous na kailangang iayos dahil kailangang i-recognize na meron talagang ganong mga pagkakautang pang naiwan.
Di mabuti nakakabayad na kayo, ibig sabihin kumikita na yung PhilPost. At pina-priority namin siya dahil talaga naman binididak na yan sa empleyado, kailangan ibayad. Ayun. Ito po sa PhilPost, ano pa yung mga plano nyo para lalong mapagbuti at mabayaran nyo yung mga utang nyo sa GSIS? We have converted PhilPost into a logistics company. Hindi na lang kami ngayon nagbebenta ng selyo. We are into commercial post, ibig sabihin pati parcels. In fact, by more than 30% ngayon ang itinaas ng aming parcel business. Tapos yung remittance namin, soon by the third quarter, mai-strengthen na namin ang aming capability para katulad na rin kami ng mga private remittance company, may real time na matatanggap nila yung pera. Kasi napansin po ng ating Pangulo kahit sinabi niya sa pambungad ng kanyang talumpati na nagkaroon ng maraming hindi maganda o katiwalian kaya hindi maisulong yung magandang serbisyo. Dito po sa PhilPost nagkaroon din kayo ng ganung problema? Well, maraming kailangang iayos, I should say, no? Ito yung pinagsisikapan naming magawa ng mabigyan ng atensyon ngayon. And awa ng poon naman, we are moving, unti-unting na tumatatag, unti-unting na aayos. So hopefully, makikita rin nila ang pagbabago sa ating mga mamamayan sa serbisyo. Yung revenue nyo ba, gumanda kagaya na po ng GSIS? Well, we have made our profit in 2011. We hope to even do better in 2012. How much profit did you make in 2011? Actually, 110 million in 2011. Wow! So, that is compared to 2010, gaano kalaki yung diferensya? It's more than 400 million turnaround kasi in 2010, nalugi sila ng mahigit 239 million. Wow! So, congratulations. Ang galing. Sana this year, madoble nyo pa yun. Sana, God willing, at sa tulong ninyong mga nasa publikong gagamit ng aming serbisyo. Okay, so thank you very much at magandang umaga po sa inyo. Salamat din, mabuhay ka. Okay, at ngayon po makakapanayam natin ang Vice President ng GSIS, si Margie Horillo. At pag-uusapan po natin itong bagong-bagong logo ng GSIS. Ngayon po inilunsad yan at inilabas dahil sa kanilang 75th anniversary. Magandang umaga. Magandang umaga, Nikki. And nakaraos na kami. Napakaganda ng mensahe ni Presidente para sa GSIS. Napansin nga din namin yung maganda yung logo na nandiyan sa background. Bakit ito yung piniling logo? Bakit itong colors na ito at itong design na ito? Actually, kung makikita mo, napaka-simple nung logo namin, dominated by 3 colors. Yung blue ang symbolizes stability and the color of intelligence. Tapos yung green naman symbolizes fresh change and abundance, no? And then of course the yellow. Yung yellow dito sa aming logo symbolizes is the color nearest to the color of the Philippine flag. At kung makikita mo, may 3 rays diyan. So yung 3 rays na yon, ang ibig sabihin nun, tumatayo yon sa GSIS, sa aming miyembro at pensyonado at ang aming stakeholders. At yung pangatlong ray diyan, yan yung institutional partners namin from the private sector. And I suppose the 2,800 workforce ng GSIS nanunood sa atin ngayon mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Oo, totoo yan, At in fact, Nikki, nagkaroon din kami ng papasalamat kami sa PTV, Talagang dahil masusubaybayan nila, in fact, napanood nila yung proceedings ng programa dahil napaka-historical nito, milestone talaga. We've reached our 75th year at nabanggit nga ni PGM Vergara kanina na yung 50th commemoration ng institution namin, si President Cory Aquino yung aming special guest at ngayon naman yung kanyang anak, si President Benigno S. Aquino III. Sa 100 years apo naman niya. Naku, buhay pa kaya tayo noon? Oo, so... Yun nga, parang usap-usapan nga dito, pati yung mga miyembro na ilang mga miyembro nag-attend dito, sinasabi nila napakalaki na daw ng naging pagbabago ng GSIS in terms of being service-oriented at yung naging mas mabilis yung serbisyo. Oo, kasi yun naman talaga yung mandato, kumbaga yung marching order, na binigay kay PGM Vergara at saka kay Chairman Lacson, ni Presidente, na tingnan talaga yung estado ng GSIS at talagang pahusayin yung serbisyo at yun nga, sasabihin ko lang sa ilalim ng bago naming vision and mission, talagang it's all about our member at it's all about improving our service to our members, 1.7 million members and pensioners. At sinabi ng chairman, Chairman Bitay Lacson, unfortunately he couldn't make it today, pero yung binasa ni Trustee Aguha na talagang lumalapit sila
dito sa mga miyembro ng GSIS, even in the provinces. They're very open to talk with them, to learn. They're going down to the grassroots. Ito ba magpapatuloy ito? Tuloy-tuloy yan, ano? Kasi yan yung isa sa hallmarks, kumbaga, ng bagong pamunuan ng GSIS, no? Yung pakikipag-consultation, pakikipag-dialogo sa aming mga miyembro at pensyonado. Hindi sila yung dapat lumapit sa amin, kundi kami ang lalapit sa kanila. At kasama nga sa mga reforma na ipinatupad ni Chairman Lacson, PGM Vergara, kasama yung aming masipag na Board of Trustees, yung pagkakaroon ng karagdagang GWAPS kiosks, yung additional pagkakaroon ng pakikipag-engage sa Land Bank of the Philippines as an additional servicing bank, no? Lahat ito ay bahagi ng paglalapit ng aming serbisyo para sa aming mga miyembro at pensyonado. Yung mahalaga, yung mga medyo nahihirapan na, yung mga matatanda na nating miyembro, no? Hindi na sila kailangan mag-travel ng malayo. Correct, ano? Dahil wala na po yung tinatawag na annual renewal of active status. At Nikki, lahat naman ng mga bagong programa na pinapatupad namin, syempre magpa-plugging ako, ay mapapanood nila every Friday, 7 o'clock in the evening sa GSIS Members Hour. Yun, every Friday yan. Every Friday. At alam ko, may replay pa din every Saturday on the same time slot. Okay, so yung po mga interesado na ating mga kababayan na member mga GSIS, dapat huwag kalimutan. And then, yung mga katanungan nila masasagot yan. But of course, you're also open. You were going to have a call center, di po ba? Oo, kasama yan sa mga initiatives namin at hopefully ma-roll out na yung aming 24/7 50-seater call center by July. Wow, napakaganda niyan. And of course, you still have your website. Oh yes, pwede rin silang bumisita sa aming website www.gsis.gov.ph. Alright, so thank you very much. Congratulations on your 75th. Thank you so much. At sa amin pong mga miyembro, makakaasa pa po kayo ng talagang pinagbuti at pinaghusay na serbisyo. Okay, at maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. At yan pong kabuuan ng meron tayong correction na na-solve na daw ni Pangulo Aquino at Secretary Coloma ang problema ni Mrs. Antequera. Yes, oo. Sabi ni Mrs. Antequera, it only took her 1 week, no? Nung idulog niya sa ating Pangulo yung kanyang problema. 1 linggo lang daw, nabigyan na kaagad ng solusyon yung kanyang problema. Agad siya tinawagan pa mismo ni PGM Vergara para sabihin yung land, yung kontrata ng iyong bahay andyan na, kunin mo na. Ay, napakagandang balita niyan. So, hopefully, pati yung mga ibang nagkakaproblema dyan sa pabahay, mabilis din na ma-resolba ang inyong mga problema. At yan po ang kabuuan ng ating live coverage ng 75th anniversary ng Government Service Insurance System dito po sa gymnasium ng